So, merong nagpasama sa akin guys. So, may importanteng lakad. So, kaya sinamahan ko na lang din. So, pupunta kaming Cebu. So, naisip ko, doon na lang din ako magkape. O, 'di ba? Real quick. So, ayan, nandito na kami sa Cebu, guys. So, ayan, papunta na akong ano nito, Ayala para doon magkape. So, 'di ba, magkape muna tayo, guys. Pag start of the day, dapat kape muna. Ganyan talaga 'yan. Bahala na yung iba kung gusto nila magtsokolate, basta ako kape talaga, guys. So, ayan, dumating na ako sa Ayala, o, 'di ba? Real quick. So, ayun, guys, isa talaga 'to sa pinakamasarap na gusto kong puntahan palagi basta nasa Cebu ako kasi guys, yung donut nila dito parang cake. Hindi ko alam kung cake ba 'to na parang donut yung form or kasi guys, masarap talaga siya. Sasabihin ko sa inyo, sobrang soft sa mga hindi pa nakatikim, guys. Pag meron kayong kakilala pupuntang Cebu, magpabili talaga kayo ng Krispy Kreme kasi sobrang sarap talaga niya. Then ano lang siya guys, masyado nga lang siyang sweet. So ayan, wag kayong masyado ding maraming kakainin kasi sweet hindi yan pwedeng ano, palagi tayong kumakain ng sweet, 'di ba? Dahil ma-diabetic tayo. Nako, Diyos ko guys, yung ano, yung doktor ngayon, yung fee nila nasa 500 sa Cebu, yung fee ng doktor. Check up lang yan, tag 700 na siya, guys. Palaging Cebu yung pinupuntahan namin kasi of course guys, yun yung malapit. So if ever, 'di ba, one day sa Manila naman o kaya nga lang mahal yung pamasahe papunta doon. Tapos yung kakilala namin is like 2 hours away from the city yung bahay nila. So kung pupunta ng Manila, okay lang naman, kaya lang hindi siya ganun ka-convenient. So as of now, so of course dito muna tayo sa Cebu since Cebu is a big city din naman and marami pa nga tayong hindi napupuntahan guys dito sa Cebu kahit nasa malapit lang tayo. So marami akong nakikita sa Facebook guys or sa TikTok na coffee is not good for us, ganito ganyan, blah blah blah. Guys, anything excessive is bad for us. So think of course sa mga soft drinks na palagi nyong iniinom na yung iba hindi na pwedeng hindi makainom ng soft drinks every meal. So ayun guys, mas deadly yon kung iisipin. Pati yung mga powdered juice na palagi nyong iniinom every meal. So, yun din po guys. So, isipin nyo din yun, okay? So, ito yung alfresco area ng Ayala. So, maganda siya. So, andito ako sa taas. Ayan, sobrang ganda ng view nila guys. Tapos sa baba, sobrang mahangin. Kahit mainit yung araw, mahangin siya. Malaki talaga yung advantage guys pag maraming puno sa paligid natin. So, ayan guys, the next day, umalis na naman kami ng bahay kasi kailangan naming pumunta sa Banilad. And magkukommute lang kami, hindi kami mag-taxi kasi sobrang layo niya. And of course, traffic. So, hindi siya good idea. So, we chose na mag-commute na lang yung coaster nila na aircon. Tapos after that, nagmotor kami papunta dun sa office ng doctor. So andun guys. After that, ayan, nag-lunch na kami. So hindi na nga ako nakapag-video ng dahil sa maraming tao dun sa coaster. Then after that, nagmotor kami. So ayokong mas-snatch yung cellphone ko. So mas mabuti ng safe. So, naiisip ko talaga to guys, yung sitwasyon na to. Noon, alam nyo ba, hindi ko halos kayang kumain ng mga ganito, kahit mga fast food lang. Lalo na yung ito, chicken and spaghetti. Kasi medyo mahal to, 'di ba pag ito yung combo. So, palaging yung chicken and rice lang talaga yung na-order ko. Minsan sa McDonald's ako. Alam mo yung ganun, yung doon pa ako nag-work guys as an employee. Palagi ko talagang naiisip yung sitwasyon na ganito na, alam mo yung kulang yung ano mo, yung sahod mo. Every sahod, ganito lang talaga yung kinakain ko. Tapos after that, alam mo yung tipid na ako. Tapos iniisip ko, wala naman akong mga magagandang gamit or mamahalin na gamit na binili. Tapos bakit kulang na naman yung allowance ko sa food. Alam mo yung ganun guys, nakaka-sad every time na maiisip ko nung empleyado pa ako sa Cebu. Sobrang alam mo yung grabe yung work mo the whole 2 weeks. Tapos darating yung salary mo, pangkain mo is good for 11 days lang. Tapos yung 4 days guys, naranasan ko rin noon mag-advance sa company ko. So ganun kahirap. Pagmamahalin na mga restaurants guys, nakakain ako noon kasi nilibre ako. But never even once na galing sa salary ko yung ginastos ko sa mga masasarap na restaurants, ganun.
So afternoon guys, after we had lunch, nag-ikot-ikot kami sa loob ng mall and ito nakita na naman namin nitong hot cake na to. May pa waffle pa silang nalalaman ano, pero hot cake lang to sa amin guys, tag 5 pesos lang to, 10 pesos. So dito sa mall of course, mamahali na siya. So waffle lang yung name niyan pero hot cake lang yung hot cake lang talaga yan guys. Wala yung pagkakaiba sa ano. Masarap lang talaga yung cream cheese na nilagay nila and of course, medyo masarap din naman yung mixture nila. Then, nilagyan din siya guys ng blueberry jam or it's up to you kung anong pipiliin mo. Blueberry ba? Or may mango ata. Merong ibang jam. Meron siyang strawberry. So, it depends guys. So, merong corresponding amount. Makikita nyo naman. So, check the price first guys before kayo mag-order. Dahil yung iba, pag hindi nyo chine-check, baka hindi nyo ma-afford kasi yung iba mahal. First time ko palang pumunta sa mall na to guys. Maliit lang pala siya. May 2 floors lang sila sa department store. Tapos ayun na, yung other side, Jollibee na siya. Tapos dun sa unahan, may ganito. So maliit lang siya na mall. So ayan guys, patapos na yung order natin. So ganyan lang pala siya ka-simple guys. Lalagyan lang siya ng cream cheese tapos blueberry. So kayong gustong mag-business, so ayan guys, ang dali lang pala. So ito na yung gawin yung business. So ayan, pwede kayong gumawa sa bahay nyo guys. Tapos post nyo lang sa Facebook nyo. Tapos ayan, baka mag-order yung mga kakilala nyo. O diba, may free delivery. Kung may motor kayo, gamitin nyo yan para sa delivery. And ganun lang siya guys. Sobrang sarap niya. Yes, lami kaayo.